everyone! Welcome po sa ating community. So as I mentioned in our previous post, I created this community for opportunities to connect with other VAs and to also help those who want to become one. So I am creating this very first video to discuss kung ano nga ba ang virtual assistant at paano maging isang VA. So there. So let's go. I'll be discussing in the next few slides. So, ano nga ba ang isang virtual assistant? So, a virtual assistant is a remote employee who completes a variety of tasks to support an organization. Meaning, kahit anong trabaho na naiisip nyo na hindi kailangang physically nandun ka, pwede. So, noon, konti lang yung types of virtual assistants, pero sa totoo lang ngayon, napakadami ng klase ng trabaho as a virtual assistant. Merong legal, merong pwede kang tumulong sa legal, paralegal, virtual assistant, pwede kang medical virtual assistant, yung tumutulong sa mga prescriptions. Pwede naman yung mga normal lang like social media management, e-commerce. Sa e-commerce nga ngayon medyo marami na rin like sa Amazon, sa Shopify, marami na siya actually. And kagandahan nun, lalong lumaki yung opportunities for us Filipinos. Kasi nga, the more skills that you get, the more knowledge that you acquire, the better yung opportunities na magbubukas sa inyo. Yun. And that's the beauty of being a virtual assistant. Kasi nga, you're not just going to be stuck in choosing local employment. Anywhere around the globe, pwede nyong marating remotely, of course. Pero yun nga, dollars, euros, yan ang mga kikitain nyo. So, sobrang promising talaga ng freelancing or being a virtual assistant. And I hope lahat kayo magkaroon din ng opportunity na maging isang VA. Yun. Alright, so the next question, paano nga ba maging virtual assistant? So, there are a lot of ways actually to become one. So, of course, you need to prepare yourself din na. We might be discussing that in the future regarding yung portfolio nyo, yung resume nyo. Pero ngayon, let's discuss na lang muna siguro yung mga few samples on where you can get a freelancing job or a job as a VA. So, pinaka sikat sa totoo lang, Upwork, onlinejobs.ph, Indeed, ano pa ba? Ito yung mga parang job street portals or job portals that you can go to wherein you will be creating an account and you will be submitting applications sa mga nakikita nyong job postings. Pwede rin naman, you will go through agencies, virtual agencies na tutulong sa inyong makakuha ng kliyente. However, there will be like a fee doon sa magiging payment nyo. So, paanong fee ba yun? They will have a cut sa inyong sahod. Usually yan between na ng agency at ng employer yan eh. Pero yun nga, they will have a cut sa package. Siyempre, understandable naman, it's their business. Pero yun nga, that's another way. Siyempre, there will be referrals. Yun. So, if you have friends, actually, kaya nga gusto ko rin sana talagang ganito, no, yung may mga community. Kasi ako personally, I've started before as an office manager sa corporate world. So, I go to the office every day. And I just so happened na na-discover ko sa onlinejobs.ph yung first remote work ko. That's the only time that I applied. And afterwards, lahat ng mga naging trabaho ko, halos lahat, 90%, ay referral na lang po ng aking mga naging katrabaho dati, ng mga kaibigan ko. That's why yung networking po talaga ay napaka-importante. Kaya po, take advantage to build relationships pag may mga katrabaho na kayo sa remote work kasi they will open a lot of doors for you in the future. Yun.
So ayan, yun lang muna ang gawin nating video, no? Sorry, medyo busy talaga ako. Medyo maraming clients lang at maraming task. Pero I'll try my best to create more videos pa to help you guys. I would like to invite you to post po questions, anything that you would like to ask there. Wag po kayong mahiya dahil po para rin po naman sa benefit nating lahat yung pag-uusap-usap doon, di ba? So yun, maraming salamat and I hope to see you in our next video. Thank you!